Ayan, discuss ko yung proposal naman yung sa Smart Start. Yung whole life pay na na-discuss ko na VU na life insurance with unique benefits. So, ito sample ng coverage mo, 1 million. So, ang annual premium niya is nasa 35,600 plus. So, yung semi-annual, ito yung monthly. So, mas mura siya. Kung i-compare mo dito sa Set for Life, yung premium niya lang. So, dito natin i-compare sa 500,000. So, ito kasi whole life. So, yung Set for Life, yung nauna natin na-discuss, 10 pay lang siya, 10 years to pay. Ito kasi habang buhay, magbabayad ka habang living ka. So, kaya siya mas mura. So, kung ikaw ay yung tipo na gusto mo lang mas mura, ito. Pero kasi in the long run, syempre mas mahal siya. So, kung gusto mo ng coverage, kung akong pipili kung para sa iyo, mas maganda yung isa, yung Set for Life na ito na 1 million. Kasi ano ka na dyan, panalo ka na dyan. So, discuss ko lang naman to for the sake of the comparison. No? So, ito kasi Smart Start sa mga nagtitipid. Pero kasi, in the long run, nagulog ka pa rin, continuous ka magpe-pay. So, unless kung kunin ka ni Lord ng maaga. So, ayun lang ang coverage lang kasi talaga siya. Parang tapon pera lang siya. So, hanggat covered ka, habang buhay ka, covered ka. So, yung mga benefits niya, ganun din, yung critical illness na may up to 3 times na claims for major critical illness and 1 minor critical illness, accidental death benefit, yung waiver of premiums, yung recovery, yung hospital income benefit per day yan sa confinement. Guaranteed milestones increase yung one time na 20%. Yung sinabi ko, kung halimbawa 10th year ng policy mo or pagpapakasal ka, may newborn baby ka, gusto mo bumili ng properties, yun yung mga milestones. Tapos, dagdag ko pa rito yung reinvestment pala. Reinvest fee benefit. At yung 200% na sinasabi natin, madadagdag yan dun sa investment mo. So, on the 10th year and every 5 years up to 100 years old para pandagdag sa investment. So, ayan. So, ganun din katulad nung comparison dito, no? Kung babayaran mo to, hindi ka pa kinukuha ni Lord. So, 20 years kung ilan ka mabubuhay, kung mahaba naman yung buhay mo. So, continuous paying ka. So, tinimes ko lang to kung magbabayad ka ng monthly. Mas malaki yung magagastos mo or malaki yung parang yung kanyang tubo compared dun sa pag annual ka nagbayad. So, mas tipid talaga to pag whole pay. So, annual dapat siya. So, mas maganda annual. So, ito naman yung projected fund value. So, kung i-compare natin dito sa isa, sa 500,000, almost the same lang din naman siya, mga sa 700 for 20 years. So, almost the same. So, dito lang kasi sa projected benefits, yung kanyang option, yung pinili natin is increasing that benefit. So, di ba 1 million yung coverage. So, tumataas siya kada taon, pataas ng pataas. Kasi may part dyan ng investment mo na dadagdag dun sa living death benefit. So, depende yan kung magkano yung kinita ng investment mo. So, kung conservative yan, moderate or aggressive. So, yun lang yung comparison. Tapos dito naman sa fee reinvestment, ito yung ika-10th year. So, may percentage. Sabi natin na naka-schedule yan. So, hanggang 40 years ng policy mo. Pag na-sustain mo, so ibabalik hanggang 200% nung policy charges. So, pang dagdagan sa investment. So, ayun lang yung comparison, no? So, ito whole life. Dito naman, 10-year paying years. So, ikaw mamimili kung ano mas bet mo. Pero ito kasi mas maganda. Para sa akin na. Kung i-advise ko sa'yo. Kasi, yung difference lang naman na binayad mo. Pero, malaki yung coverage para sa family mo. In case na may mangyari. Ayun lang. So, PM mo ako pag may questions.